May nagtanong sa akin, "Good morning po sir. Magtatanong lang po sana ako tungkol sa OLA po. Kapag po nabayaran nyo na po ang principal amount po na nahiram sa kanila po, yung penalty po ay di nabayaran. Pwede po bang tubuan pa po nila yon kahit wala na pong principal amount po? Maraming salamat po." Alright, napakagandang katanungan po nito, no? Bago ho natin sagutin, imbitahan ko muna kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook at TikTok. Okay. Ito po ang kasagutan dyan, no? Technically po, no, pagka yan, nabayaran nyo na yung principal tsaka po yung interest, no? Supposed to be, wala na hong penalty dapat. Hindi na yan dapat nagpe-penalty pa. Kasi ang basihan ho ng penalty is yung principal tsaka yung interest. Or ibig sabihin ba natin is yung amount due, no? Kasi doon ho nakaano yan nakabase ang computation So kung nabayaran niyo na po siya, no, yung amount due nyo, dapat wala na ho penalty yan, hindi na lumalaki ang penalty. Di po ba? Kasi ano ho yan saan ho nila pagbabasihan nila? Ito, best example dyan. Yun hong aking kaibigan, nakahiram ho sa isang lending. Okay. Ano ho yun? Tindahan ho yun sa kanya, no? So, isa siya, araw-araw ho yung kanyang hulog, no? Nangyari po, sumablay ho siya ng 2 hulog. Okay, so, pumatong ho siya. Okay, ngayon, ang nangyari ho, nag-usap sila nung kolektor. Ang usapan nila nung kolektor, babayaran niya na yung principal tsaka yung interest. So, ibig sabihin, yung dapat bayaran, tapos yung penalty, ihuli na lang. Okay, so pumayag ho sila, no? Pumayag ho yung kolektor. Okay. So, sa madalit salita po, nabayaran ho yung principal tsaka yung interest. So, naiwan ho yung penalty. Ngayon, no, after ho no mabayaran, no, bumalik ho yung kolektor. Naniningil ho siya ulit. Ngayon, sinisingil niya na, tumaas na yung penalty, lumalaki yung penalty. So ngayon nagtanong sa akin yung kumpare ko, bakit daw ganun, meron pa rin siyang bayarin na napakalaki na penalty. So sabi ko sa kanya, sige ka, papuntahin mo yung kolektor, kakausapin ko, bisitahin kita, kakausapin ko. So nagkataon, nandun ako, at nandun din yung kolektor. So nag-usap kami, tinanong ko siya, pare ka, kung saan mo binasi yung penalty? Kasi actually bayad na yung yung utang, 'di ba? Tsaka wala naman siya naiwan na na past due 'di ba? Kasi nung nag-past due siya ng 2 araw, binayaran niya. Ayon do sa ledger kasi binasa ko yung ledger Ang pinagtataka ko ron is paano ho lumalaki pa yung penalty nabayaran naman na. Sabi ho sa akin, ganun daw kasi yun. Paano ganun ka ako? Laking lending ako. Sige nga ako, ano ba ang basihan ka ako sa pagkukompute ng penalty? Diba yung amount due, yung hindi nahulugan? Nabayaran na Wala nang naka-due Tapos nang bayaran ako yung principal tsaka yung interest. Bakit lumalaki pa yung penalty? Saan nyo binabase? Doon din daw sa penalty. Loko-loko ka ako kayo. Hindi mo po pwedeng penaltyhan ng penalty. Illegal yan. Yun yung sinabi ko sa kanya. No? Kasi hindi mo po pwedeng kumputan ng penalty ang penalty. Double jeopardy po yan Di po ba? Ganito po ang computation ng ng penalty. For example po, meron kayong utang, no? 5 months. Let's say 5 months po, no? Let's say 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Okay. Nahulugan, hindi ko nahulugan. Okay. Ang pagbabasihan ho ng penalty nung pangatlong buwan, yun lang pong amount due nung pangatlong buwan. No, hindi ho kasama to. Okay? Kasi hindi pa naman ho naka-due to Okay po? Maliwanag po yun Dito lang ho ibabase. So let's say for example, kagaya ho dun sa sa ceiling ng interest rate, ang nakalagay po doon is 5% per month. So 5% lang po, no, nung 1,000 ang sisingilin. Dito. Okay, let's say for example, sumunod na buwan hindi na naman ho nakabayad. Okay. So may 5% na to, di ba? Ito ngayon hindi rin nabayaran. So pangalawang 5% po rito at isang 5% po rito.
Ganun po ang computation nun. So, ibig sabihin, 15% na po ang penalty. Let's say ho, nabayaran yung yung 1,000, tsaka yung 1,000 yung 2,000. Na naiwan lang po is yung penalty nito, pangatlo, at yung penalty nitong pang-apat. Okay. Hindi na ho lalaki to. Bakit? Wala na ho yung amount due nito eh. Oh, wala na rin ho yung amount due nito eh. Saan ho nyo kukumputin? Wala, di ba? At hindi ho kayo po pwedeng mag-compute ng penalty kontra sa penalty. Oh, malaking kalokohan ho yun. So, ang ibig sabihin no, naka-due na lang po is itong huli. So, ang kailangan mong bayaran nito is yung amount due na to at saka ho yung naiwan na penalty na dalawang 5% dito at isang 5% dito. Yun lang ho. Pero hindi na ho dapat lumaki yun. Doon na lang ho yun kasi wala na ho siya pagbabasihan eh. Okay? Maliwanag po yung yung explanation. Ulitin ko po ha. Kung meron ho kayong 5 kahulugan na bayaran, hindi mo nabayaran. 5% po per month. Okay. Ngayon po, hindi pa rin ho nabayaran ng sumunod na buwan. So, magdadagdagan ho ng 5% to, magiging 10% na. Ito ho, 5%. So, ibig sabihin, 15% po yung penalty ang total na babayaran ninyo. 10% po sa pangatlo at 5% po dun sa pang-apat. Let's say nabayaran nyo yung 1,000 tsaka yung 1,000, yung 2,000. Binayaran nyo po. Okay. Yung pong 10% nito at saka yung 5% nito, hindi na ho lalaki yan kasi wala na ho siyang pagbabasihan eh. Okay po? Itong computation na to is binasi ko dun sa sa ceiling ng interest po ha. Okay. So ngayon po ibig sabihin ang naka-due na lang is yung hulihong amortization at saka yung 10% dito sa pangatlo at yung 5% dito sa pang-apat. Okay? So yun na lang ho kailangan bayaran ng kliyente. O, let's say na nabayaran ho nung sa last due date to. So wala na siyang utang. Hindi na ho niya, kumbaga wala na ho madadagdag pa dun sa penalty niya. Kasi ho, nabayaran na ho yung principal ng pangatlo at saka ng pang-apat. So wala na hong pagbabasihan eh. Hindi ho kayo po pwedeng i-penalty dun sa penalty. Okay ho, sana ho naintindihan po, no? Binasi ko po yun dun sa ceiling of interest, yung 5% per month na penalty. Okay? Kasi yun ho dun sa memorandum po na yun, no? Pagbabasihan po ng 5% per month is yung amount due. Okay, so dun ko po siya binase. So ganun po ang computation no. So hindi ho po pwedeng mag-compute ng penalty base ho sa penalty. Double jeopardy po yun, hindi po pwede yun. So kung nabayaran na po yung principal nun, hindi na ho siya dapat lumaki pa. No? Ngayon, kung ito ho i-apply sa OLA, malabo po yun. No, kasi po ang mga OLA hindi naman ho talaga nakikipag-usap yung mga yan. No? Ang alam lang ho niyan mambalagbag, mambarag o mangharas. O di po ba? Kaya po ako, ang lagi ko po sinasabi sa inyo, bayaran niyo po ng buo. No? Kung kayo po ay nakaranas ng harassment, no, at saka pang-aabuso sa mga OLA na yan, no, bayaran niyo na lang po kung ano yung dapat yung bayaran, which is yung amount niyo po ninyo. No? Kung ano ho yung dapat yung bayaran dun sa due date ninyo. Yun po yung principal tsaka yung interest. Okay? I-one shot nyo lang po. Tatanungin nyo kung, may penalty na yun, Boss Ray. Opo, naintindihan ko. Kaya nga ang sabi ko po, gawin nyo po yan kung kayo ay nakaranas ng harassment at pang-aabuso dyan sa mga OLA na yan. Okay? Ngayon, kung may pera naman ho talaga kayo during the due date, edi bayaran nyo po. Wala naman ng problema ron eh. Obligasyon ho kasi talaga natin yun. No? Pero kung kayo ho nakaranas ho ng harassment, pang-aabuso, at wala pa naman talaga kayong pambayad, pag-ipunan nyo po. No? Bayaran nyo siya one shot. No? Huwag nyo na hong patagalin. Kasi habang tumatagal yan, talagang magpe-penalty yan. Sila pa naman perde yung penalty. No, di po ba? Ganun ho kawalang yayang mga yan. Hindi ho niya sinusunod yung ceiling on interest rate. O di po ba? Kaya wag niyo na hong patagalin. Hanggat maaari ho talaga, ibayaran niyo ho kagad yan. Kung
kaya nyong bayaran during the due date, better. No? Pero kung talaga kayo gipit, pag-ipunan nyo po. Pero, kumbaga, agahan nyo yung pagbabayad. No? Tapos, ganun nga po, kung nakaranas kayo ng harassment o pang-abuso, yun po, bayaran nyo na lang po yung principal tsaka interest. Picturean nyo yung nyo, proof of payment o screenshot nyo, tapos email nyo sila, tapos na kanyo. No? Pero definitely, mangungulit pa rin yan. No? Huwag nyo na lang mo siyang pansinin. No? O yun siguro, that's the time na magpalit kayo ng SIM card. No? O di kaya magpalit na kayo ng mga ng mga social media account. Pag nabayaran nyo na po. No? Kasi kaya hindi ko inaabiso sa inyo na pagpalit kayo ng SIM card, no? Hanggat hindi nyo pa nababayaran. Kasi po, pwede nyo siyang gawing ebidensya eh. No, yung mga pang-aabusong ginagawa sa inyo, nasa SIM card nyo po yun eh. No, kasi doon pumapasok yung mga messages eh. Ngayon, pagka nabayaran nyo na ho siya, yung principal tsaka interest, pwede nyo na anuhin yun. I-dispose yung SIM card nyo. No? Pero yung mga social media nyo po, talagang i-private nyo yan. Kasi pagka yan, nakasilip po ng butas yung mga olan na yan, wala. Talagang aabusuhin kayo niyan. Gagawan pa kayo ng group chat niyan. Ipapahiya ho kayo sa mga social media friends nyo. Masaklap pa dyan pagka ipinost pa kayo na kayo ay scammer or kumbaga may halong malisya. Sisiraan kayo sa social media. Cyber libel ho yun, demanda nyo. No? Ganyan ho kawalang yayang mga yan. No? Kaya ho, ako sa inyo, yung mga social media accounts po ninyo, higpitan nyo po yung inyong kumbaga, i-private nyo po talaga siya. Kung kaya nyo i-super private nyo po. Manghingi ko kayo ng tulong sa mga marunong. No? Tapos, pagka nakabayad na nga ho kayo, no? Yun, tsaka ho kayo magpalit ng number. No? Yun ho, po pwede na kayong Para sa akin ho, opinion ko ho yun, Pero hindi ko ho kasi kayo kontrolado eh. Ako ho, nagbibigay lang ho ako ng mga advices. No? Kung ano ho sa tingin ninyo yung ikagiginhawa ng inyong dibdib at isipan, no, gawin nyo po. No? Yung sa akin po, nagbibigay ho ako ng ng mga pointers, advices, no? At saka syempre para maibsan po yung anxiety, depression na nararamdaman po ninyo, no? Binibigyan ko po kayo ng mga tips, no, tungkol sa mga batas po natin, no? Although hindi ho ako abogado, no, ako po yung maniningil, no. So pinaka-importante pa rin po, gumawa ho kayo ng sarili ng research, no. Gumawa ho kayo ng sarili ng due diligence, no, para makapag-research po kayo. Magtanong ho kayo sa mga abogado, sila po ang nakakaalam po niyan. No, yung mga ganyang klase ng batas. Yung sa akin po kasi ako, naranasan ko ho yan, no. Sumasama ho kasi ako dun sa mga abogado before, no, pagka may mga hearings, no, nanonood ho ako, nag-observe, no, tapos nagbabasa-basa po ako. Kasi frustrated lawyer ho ako, kaya lang, ang mabigat ho kasi, alam kong hindi kaya ng utak ko dahil medyo, alam niyo, mahina naman ho ang utak natin eh. Hindi naman ho tayo ganun katalino, no. Although yes, nakatapos ho tayo ng kolehiyo, pero hindi ho natin kaya yung pagiging abogado, masyadong maraming mga mini-memory, mahina ho ang memorya ko eh. Po. So sana ho na-explain ko ng mainam sa inyo or ng maayos kung paano po kino-compute yung penalty. Ayun ho yun dun sa sa ceiling on interest rate na inilabas pong memorandum ng SEC. I hope nasagot ko po itong katanungan na to sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment, at pagtatanong. And kunin ko na rin po sana itong opportunity na to na imbitahan mo kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.